2 weeks ago, ang sabi po ninyo, si Gutesa is with the Marines, but we have a straight denial from the Marines and the AFP. He is not daw with the Marines. So, do you still stand by that statement? And do we know for a fact, do we know with any reasonable certainty that he is with the Marines? Well, actually, Ed, the information that I got, ang sinabi sa akin, na kasama niya yung mga kasama niya sa Marines, no? As to the actual location, as I've said, hindi ko talaga alam, no? Hindi ko siya nakakausap. In fact, may binibigyan lang siya ng message, and yung message na yun, dumadaan pa sa isang tao para makarating sa amin. So as far as I'm concerned, ang pagkakaalam ko talaga, kasama niya yung mga Marines, and nandun siya, doon sa area nila. I'm not sure particularly where, pero nandun siya doon sa area nila. You mean you don't know if he's in the Marine headquarters or if he is staying with Marines outside the headquarters? Kung nandun siya sa headquarters, kung nandun siya sa barracks, but I'm from the information I got, no, nandun siya somewhere in the compound, dun sa Marine area nila, dun sa like if you're talking of Camp Aguinaldo, nandun siya somewhere. I do not know where exactly. I understand sa Bonifacio yon, sa Marine headquarters. As to the particular area or particular place, wala akong ganyang information. Kasi sir, Bonifacio sir ang Marines eh. The Marine Barracks is in Fort Bonifacio. I've been there several times. And they do have a guard there, and they screen people coming in and out. Tama. And yun nga, yung nabanggit ko, may kasama siyang grupo na ex-Marines. Ang una nga, pagkakalam ko, mga na active, yung mga nandun na mga kasama niya pa, dahil yun naman ang sinabi niya talaga, na nandun ako, kasama ko yung aking mga grupo. So, yun, ang information ko lang eh. So, hindi ko talaga masabi kung wala akong information kung sino talagang kasama, kung mga active ba yan. But definitely, nandun yung mga grupo niya, yung mga kamista niya who are now retired. At saka dun sa particular area location, wala akong ganyang information. Sir, kailan niyo huli baling nakakontak si Gutesa, whether in person or through a third party? Third party lang ba ang inyong contact, or are you able to speak or chat directly with him, whether through online or face to face? Ang nangyayari sa amin, Ed, meron siyang binibigyan ng information. Ang alam ko, meron daw telepono na naaabot pa rin sa pamilya and nababanggit. So, ang nangyayari pa nga sa akin, hindi pa third party. May bibigyan siya ng message, may pupuntang message yun, kesa lang marirelay sa akin. In fact, si Senator Marcoleta totally wala. Pag kami binanggit lang sa akin ng message, I relay this to him. So, this happened siguro mga 4-5 days ago na merong message na pinarating sa akin. And ang pagkakalam ko, ang sinabi is attend sila sa committee hearing. That was 5 days ago. So paano yun, sir? 4-5 days ago. So they will attend the committee hearing. So willing ko siyang umattend sa committee hearing. Pero may binabanggit pa, sir, na he still maintains his same story, or if he's changing his story, or if he's revising his story? Previous to that message, nung 4-5 days ago, ang parating sinasabi naman is matibay si Sergeant Gutesa, okay naman paninindigan. Of course, ang parating nire-relay is nag-worry para sa pamilya. So, may ganun siyang worry sa pamilya. At hanggang doon lang yung message na nakukuha namin.